Kabanata 138. Kung pakawalan mo siya, bibigyan kita ng mas maraming pera. Hanggat gusto mo, mariing sabi ni Gerald. Hahaha, pera. Gerald, naiisip mo ba talaga na malulutas ng pera? Ang lahat, may sasabihin ako sa iyo. Ayoko sa pera ngayon. At, syempre, ikaw Gerald, ay higit pang binabalaan kaysa sa pera. Ayoko ng ibang bagay kaysa sa buhay mo ngayon. Panipi. Ito ay maaaring hindi mukhang ang pinakapalabas na paraan ng paghinto, ngunit hindi mahalaga basta't masaya ako at nasiyahan. Gerald G. Crawford, noong nakikipag-chat ako sa kasintahan mo. Kanina, napagtanto kong hindi alam ng kasintahan mo ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Panipi, naramdaman ni Gerald na ang taong tinitingnan niya ngayon ay isang kumpletong pervert na nawala na ang lahat ng kanyang pandama at katwiran. Ang Nigel na dating labis na mayaman, mayabang at nangingibabaw, ay palaging nasisiyahan sa pagyatek sa ibang tao. Ngunit ang kawalan ng pera ay talagang nag-uudyok sa kanya upang pumunta sa isang matinding hakbang. Mila, may sasabihin ako sa iyo ngayon. Ang taong nakatayo sa harap mo ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang pinakamayamang tao sa Mayberry City. Hindi, maaari pa ring maituring siyang pinakamayamang tao sa buong bansa. Ang buong Mayberry, Commercial Street ay pagmamayari niya, Gerald. Panipi, nanlaki ang mga mata ni Mila sa pagkataranta nang marinig niya ito. Gumagawa na siya ng sarili niyang mga pagpapalagay bago ito. Ngunit hindi talaga niya inaasahan na totoo ito. Sa nasabing iyon, si Gerald ang tumulong sa kanyang pamilya sa lahat ng ito. Nigel, seryoso kung pinapayuhan ka na bitawan mo siya ngayon. Kung pakawalan mo siya, maaari akong mag-alok sa iyo ng isang kabuuan ng pera. Kung hindi man, tiyak na pagsisisihan mo ito. Panipi, nang hihinayang. Hahaha Gerald, akala ko dati na may magagawa. Ako basta may pera ako pero sa ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang pera ay hindi lahat. Imposibleng palayain ko siya ngayon. Hahayaan mong panoorin mo siyang mamatay sa harap ng iyong sariling mga mata. Panipi. Kapag natapos na siyang magsalita, tuluyan ng hindi na control. Ang Nigel, hinawakan niya si Mila at tinangka na kanal siya pababa ng gusali. Bis, 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 panipi, isang malakas na dagandong ang biglang tumusok sa kalangitan. Kinakabahan at na-stress, nanlaki ang mga mata ni Nigel habang nagmumukha siyang hysterically. Kahit si Gerald ay nagulat din. Humigit kumulang 20 hanggang 30 mga helikopter ang lumabas sa labas ng gusali. Nagsimula ang mga helikopter sa paligid ng buong gusali. Mabilis silang nagbuga ng malalaki at nakakabit na mga lambat. Nang sabay-sabay, ito ay medyo isang palabas. Kung may makatingin dito, malinaw na kung may tumalon mula sa gusali, diretso lamang silang mahuhulog sa safety net. Gerald, ikaw, halos samuka si Nigel ng isang bibig ng dugo pagkatapos mapanood ang eksenang ito. Ang pera ay hindi lahat. Sa wakas naintindihan ni Nigel ang pahayag na ito. Nais niyang gamitin ang mga salitang ito upang patunayan ang kanyang punto kay Gerald na siyang nangungunang mayaman na pangalawang henerasyon. Ngunit lampas sa kanyang inaasahan na magagawa ito ni Gerald. Mahigit sa 200 ang mga helikopter. Mga 20 minuto na lamang mula nang dumating si Gerald at halos 40 minuto lamang mula nang tawagan niya si Gerald. Paano niya napakilos ang napakaraming mga helikopter? Kahit na tumalon siya ngayon, mahuhulog lamang siya sa net. Hindi siya maaaring mamatay kahit gusto niya. Nagulat din si Gerald. Hindi niya inaasahan na ang text message na natanggap niya mula kay Zack ay magiging kapaki-pakinabang. Ginoo Crawford, huwag maging mapusok. Kailangan mo lang siyang antalahin ng 30 minuto. 30 minuto lang. At magiging maayos ang lahat. Panipi, si Zack ay palaging isang napaka may kakayahan at matatag na tao. Walang dahilan para magsinungaling siya sa gayong isang kritikal na punto ng oras, kaya natural na naniwala siya kay Gerald. Mahigit sa 40 minuto na ang lumipas mula nang dumating si Gerald. Si Gerald ay hindi isang taong malambing sa puso. Ngunit nang sinabi ni Zack na magiging maayos ang lahat, hindi talaga niya inaasahan na magpapadala siya rito ng 20 mga helikopter. Nagulat si Gerald sa ganoong kaguluhan.
Doon pa lang, sumigaw ng malakas ang nakatulala na si Nigel at diretso siyang nahulog sa lupa habang ang katawan niya ay hindi napigilan. Namula ang mata niya nang masilipan lang niya si Gerald na may hindi kasiyahan na mukha. Isang helikopter ang sumunod sa rooftop habang si Zack ay nagmamadaling tumalon mula sa helikopter. Ginoo, Crawford, dapat ay naranasan mo ng takot. Panipi, nagmamadaling bulalas ni Zack. Medyo gulat na gulat talaga siya. Sa kabila nito, mabilis na kinalas ni Gerald at nilaya muna si Mila. Lumapit kay Zack, tinanong niya, Zack, ikaw ba ang nagpakilos sa lahat ng mga helikopter na ito? Nagulat si Gerald. Oo, ginamit ko ang mga espesyal na mapagkukunan ng suporta ng pamilya. Natatakot ako na makaranas ka ng isang aksidente o isang mas masahol pa ngayon, G. Crawford. Sinasabi na, G. Crawford, sa palagay ko talaga na tungkol sa oras na nalaman mo ang tungkol sa totoong potensyal at kapangyarihan ng iyong pamilya. Isaalang-alang, ito ang aking huling gawa ng paglilingkod para sa iyo. Panipi, sagot ni Zack na may malungkot na ngiti. Kabanata 139. Matagumpay na nasadyap sina Gerald at Mila nang walang pagdurusa. Tungkol naman kay Nigel, dinala siya at ibinigay sa mga awtoridad. Sa baba, hinimok na nina Quinton at Howard ang lahat ng kasama nila sa eksena. Lalo silang nagulat nang makita nila ang naglahad sa harap nila. Ang tanging nagawa lang nila ay tumayo pa rin sa lugar. Ito ba ang kapangyarihan ni G. Crawford? 20 dosenang mga helikopter. Zack, ano ang ibig mong sabihin doon? Huling pagkilos mo para sa akin. Panipi, gulugod na natigilan si Gerald sa huling pangungusap ni Zack. Nais niyang malaman ng higit pa tungkol sa kanyang sariling pamilya ngunit tila parang nagpaalam na sa kanya si Zack. Oo, G. Crawford. Ang makina na ito ay isang espesyal na instrumento sagrado ng suporta na ginagamit upang suportahan ang pamilya. Nag-aalala ako tungkol sa iyo ngayon at iyon ang dahilan kung bakit ko ginamit ang mga espesyal na mapagkukunan. Kahit na ang lahat ng mga helikopter ay lahat na malayo ang layo. Mula sa Nigel, hanggat may sinusubukan siyang gawin, siya ay napapasuko kaagad. Ang pangkat ng mga miyembro ng koponan na ito ay nakabalangkas at nakapag-isip ng hindi kukulangan sa 10 mga solusyon para sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Panipi, ngunit dahil na isaaktibo ko ang mga espesyal na mapagkukunan, nangangahulugan din ito na naging seryoso akong nagpabe. Sa makatuwid, mapipilitan akong ibigay sa aking pagbibitiw. Panipi, naiinis na sabi ni Zack. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng panghihinayang sa kanyang mukha talaga. Labis na masamang pakiramdam ni Gerald tungkol sa buong sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, isinasaalang-alang ang lahat, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa kanya. Tama ang sinabi ng ate niya sa umpisa. Kung siya ay yapak sa isang tao, kung gayon kailangan niyang yapakan ang tao sa punto na hindi na niya muling makakabangon. Hindi niya ito naintindihan sa oras na iyon. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ang pinakamahusay na patunay. Hindi niya tuluyang nalutas ang bagay na kinasasangkutan ni Nigel. Matapos malaman ni Nigel ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, nagsimula siyang gumanti laban sa kanya sa pamamagitan ng pagkilos ng di makatuwiran. Bagaman ang bagay na kinasasangkutan ni Nigel ay nalutas na, ngayon, nakaramdam pa rin siya ng kaunting trauma ng isipin niya ito. Kung hindi siya nakapagtagal ng ilang oras, pagkatapos ay si Mila ay magdusa ng isang inosenteng kamatayan dahil sa kanya. Hindi mahalaga kung ano ito, nidumay pa rin si Zack sa bagay na ito at napilitan siyang magbitiw. Zack, okay lang, kakausapin ko ang aking kapatid tungkol dito. Sagot ni Gerald. Nagkataon na nagsasalita siya, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono si Gerald mula sa kanyang kapatid na si Jessica. Kuya, kumusta ka? Labis kang nabigla. Ang nababahala na tinig ni Jessica ay tumusok sa kabilang dulo. Ate, paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na ito kaagad? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tumawag ka na para sa espesyal na suporta kaya paano ko maaaring hindi malaman tungkol dito? Dapat kang maging mas maingat at mag-ingat kapag hinawakan mo ang iyong mga gawain sa hinaharap. Panipi, nakuha ko na. Nga pala, sis, pwede bang payagan si Zack na manatili
Kung sabagay, sinusubukan lang niya akong iligtas. Panipi, tanong agad ni Gerald. Imposible, hindi niya natapos ang gawaing naatasan ko sa kanya. Ayon sa mga patakaran ng pamilya, kailangan niyang magbitiw sa tungkulin at umalis kaagad. May responsibilidad siyang isave ka. Kahit na ibigay niya ang kanyang buhay upang magawa ito. Panipi, sumagot si Jessica sa isang galit na tono. Naririnig ni Zack na nakatayo sa tabi ang usapan ni Gerald. Habang siya ay lubos na nagpapasalamat kay Gerald, hindi siya galit na. Marinig ang mga salita ni Jessica at naging galang pa rin sa kanya. Oo, lahat ng mayroon siya ngayon ay ibinigay sa kanya ng pamilyang Crawford. Bukod dito, ang pamilya Crawford din ang nagligtas ng kanyang buhay sa nakaraan at dinala siya sa kinatatayuan niya. Ngayon, kahit na hindi niya buong nagampanan ang responsibilidad na protektahan ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford, hindi niya tuluyang natanggal ang lahat ng mga potensyal na banta. Ito ay isang seryosong paglabag sa responsibilidad sa bahagi ni Zack. Sa gayon, kahit hindi ko na magamit ang Zack, kung nais mong kunin siya, magagawa mo siyang direktang magtrabaho para sa iyo. Ang mga alituntunin ng pamilya ay hindi nakasaad na hindi ka maaaring magparehistro muli sa isang tao. Panipi, tila naunawaan ni Jessica ang pagkakasala na naramdaman ng kanyang nakababatang kapatid dahil mawawalan ng trabaho si Zack. Dahil sa kanya, sa makatuwid, nakaisip siya kaagad para sa kanya. Talaga, natutuwa si Gerald nang marinig ito. Oo, ngunit ang premise ay na kailangan mong magpatakbo ng iyong sariling negosyo. Kung hindi man, hindi siya makakabalik upang magtrabaho para sa pamilyang Crawford. Matapos mong mag-set up ng iyong sariling kumpanya, mahihiling mo kay Zack na manatili at magtrabaho para sa iyo o tulungan ka kung nais mo siya. Panipi, perpekto iyan. Sa wakas ay nalutas ni Gerald ang pakiramdam ng pagsisisi sa sarili at pagkakasala na barado sa loob. Kasabay nito, labis na nagpapasalamat si Zack kay Gerald. Ginoo Crawford, marami siyang nais sabihin, ngunit dalawang salita lamang ang maaaring lumabas. Gayunpaman, sinadya ito ni Zack mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang hindi ito kailangang gawin ni G. Crawford. Hindi ito kinakailangan, ngunit si G. Crawford ay talagang naglalabas para sa isang tulad niya. Hindi talaga alam ni Zack kung paano niya magagawang bayaran ang utang na ito. Mula ngayon, si Gerald ay ang direktang boss ni Zack. Habang sumunod si Zack sa likuran ni Gerald, sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa ilang mga bagay sa kanyang pamilya. Gerald, may ilang mga tao na nakanguso sa silong. Nahuli na natin sila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Panipi, isang lalaking nakasuot ng itim ang lumapit. Sige na nga, humayo tayo doon at tingnan. Panipi, tumango si Gerald. Sa baba, hayaan mo na tayo. Classmate namin ni Gerald. Hindi mo kami mapatay. Panipi, umiyak si Nathaniel habang sumisigaw ng malakas. Kabanata 140. Ang senaryo ngayon ay sobrang nakakaintindi lamang at siya ay talagang natatakot na papatayin sila ng pangkat ng mga tao. Sakto, alam mo bang halos naging kasintahan ko si Gerald? Paano mo ako tinatrato ng ganito? Panipi, sigaw din ni Queen. Nang makita nila ang pangkat ng mga respetadong tao na nag-cluster sa paligid ni Gerald kanina sa tuktok ng gusali, laking gulat. Nagulat nila, si Quinton at Howard ay natahimik sa buong panahon habang ang kanilang mga mukha ay mapatlas sa takot. Pakawalan mo sila, sabi ni Gerald habang naglalakad pababa. Narinig mo siya, hiniling niya sa iyo na pakawalan mo kami. Panipi, sigaw ni Queen. Si Gerald ay talagang si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Siya ang G. Crawford na nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street. Siya ay sobrang kamangha-mangha. Ang buong nakakagulat na ibunyag na ito ay sobrang nakakagulat. Malapit nang maabot ni Queen ang kanyang maximum na limitasyon. Gerald, palagi kong alam na iba ka kumpara sa kanila. Nagkamali ako noon. Palagi kong nais na makuha ang iyong atensyon at iyon ang dahilan kung bakit kita pinagtutuya dati. Sa katunayan, ginagawa ko lang ito dahil gusto kita ngunit hindi mo man lang ako nagustuhan. Panipi, patuloy na sinisiksik ni Queen na I flatter si Gerald habang sumugod
ito sa harapan niya. Nararamdaman ni Gerald na gumagapang sa buong katawan niya nang marinig niya ang mga sinabi nito. Fuck! Ang uri ng paliwanag na ito ay napakahusay, tama. Noon pa, man ay iniinis at kinukutya niya ito dahil gusto niyang makuha ang atensyon nito. Ginoo Crawford, Panipi, sina Quinton, Howard at pareho ng kanilang mga bagong kasintahan ay biglang gumalang kay Gerald ng bigla. Gaano sila kagalang-galang na maging? Ito ay sa punto na ang anumang hihilingin sa kanila ni Gerald na gawin, handa nilang gawin ito ng buo. Maaari niyang gawin at sabihin ayon sa gusto niya, tulad ng mga malalaking kuha sa pelikula, ngunit sa pagkakataong iyon, may mga flash ng masasamang saloobin ng maikli sa isip ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, malalim, si Gerald ay hindi kailanman naging uri ng nangingibabaw na tao. Ginoo Crawford, ano ang plano mong gawin sa kanila? Maaari kang gumawa ng mga kinakailangang hakbang kung kinakailangan. Panipi, ipinahiwatig siya ni Zack mula sa isang tabi. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Gerald ay nakalantad na sa ilang mga taong ito. Hindi. G. Crawford. Hindi, ang ibig kong sabihin. Gerald, ikaw pa rin ang kalunos-lunos na taga-tapas. Gerald. Hindi, namin alam kung sino ka at nakalimutan na namin ang lahat ng nangyari ngayon. Panipi, si Quinton ay palaging ang pinakamatalino sa gitna ng marami. Agad niyang nahuli at naintindihan ang ibig sabihin ni Zack. Nagmamadali siyang nagsalita habang nakaluhod sa harapan ni Gerald na may malakas na kabog. Oo, hindi namin alam na ikaw si G. Crawford. Panipi, mabilis ding tumalon sina Howard at Nathaniel. Mas makabubuti kung makalimutan mo lang ang lahat ng nangyari dito ngayon. Kung hindi man, tiyak na mas magkakaroon ng gulo sa iyo sa hinaharap, maikling sabi ni Gerald, bago siya tumalikod at umalis. Ang mga taong ito ay kumikilos na sa ganitong paraan, kaya't hindi maaaring mapupuksa silang lahat ni Gerald dahil lamang sa nakompromiso ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kalaunan ay napagdaanan nila ang nakakatakot na karanasan na ito nang walang anumang mga kapahamakan. Si Zack ay nakikipag-usap din kay Gerald tungkol sa ilang mga bagay ng kanyang pamilya. Nang pribado, binigyan lamang niya siya ng pangkalahatang balangkas ngunit nalaman ni Gerald na ang Crawford ay isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya na naipasa sa daang-daang taon. Mayroon din silang hindi mabilang na mga assets sa industriya na pag-aari nila. Nagresulta ito sa pamilyang Crawford na mayroong maraming mga patakaran at hakbang sa pagmamana ng pamilya at ang mga pag-aari nito ay mas mahirap pa. Halimbawa, ang unang pagsubok ay noong si Gerald ay kailangang mabuhay sa kahirapan ng higit sa 10 taon. Kailangang harapin ni Gerald ang mas komplikadong mga pagsubok. Sa malapit na hinaharap at hinihimok ni Zack si Gerald na maging ganap na handa sa psikolohikal para sa mga hamong ito. Pinauwi ulit ni Gerald si Mila sa bahay bago magmaneho pabalik sa paaralan. Pinahinto niya ang sasakyan niya hindi gaanong kalayuan. Sa gate ng school, maraming magagandang batang babae ang nakatingin sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagsisigawan pa ng malakas. Nasanay na si Gerald sa lahat ng ito. Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald na siya ay isang scumbag sa rate na ito. Oo, talagang mayaman siya ngayon ngunit ang pagpapakitang gilas sa harap ng lahat ng tulad nito ay pinaramdam sa kanya ng sobrang komportable. To put it bluntly, kahit gaano pa man nagbago si Gerald, hindi niya mabago ang kanyang mababang key at down-to-earth character at pagkatao. Gayunpaman, hindi ito ang kaso kung kailangan niyang himukin ang marangyang kotse na ito upang pumunta kahit saan sa hinaharap. Para bang bibilhin niya ang kanyang sarili ng bahay sa Mayberry City. Sa ganitong paraan, may part niya ang kanyang kotse sa bahay at magiging mas madali para sa kanya, hindi alintana kung nais niyang magsimula ng kanyang sariling kumpanya o gumawa ng iba pa sa hinaharap. Pinakamahalaga, makakapasok siya sa klase, magpahinga at mabuhay ng isang normal na buhay sa campus tulad ng nais niya. Araw-araw, hindi mapigilan ni Gerald na isipin ang lahat ng ito habang nakaupo siya sa driver's seat. Biglang, isang piraso ng balita ang sumabog sa group chat ng klase. Nakakagulat na balita. Tignan mo ta.
Ito ay simpleng nakakagulat. Panipi, imahe, imahe, panipi tuldok 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 panipi. Isang mag-aaral mula sa kanilang klase ang nag-post ng lahat ng mga larawan na nakuha niya sa loob ng panggrupong chat. Kabanata 141. Mga 100 larawan ang naipost sa pangkat. Ang mga larawang ito ay naging sanhi ng isang malaking sensasyon. Sa pangkat, campaign, peke ba ang mga larawang ito? Tiyak na hindi ito magiging totoo. Mukha itong isang American blockbuster. Panipi, oo, maraming mga helikopter, walang ibang makakatalo dito. Panipi, hindi ba ito ang hindi natapos na gusali sa timog ng lungsod? Bakit? Maraming mga helikopter ang lumilipad sa paligid at pumapalibot. Sa buong gusali, panipi, nagkaroon ng mainit na talakayan sa pangkat. Hindi ko alam ang tiyak na sitwasyon ngunit sa oras na iyon, ang ilan sa amin ay naghahanda na lumabas para sa isang picnic. Nagkataon na nasa eksena kami sa oras na ito. Ang pagtingin sa mga larawan ay hindi gumagawa ng hustisya. Dapat ay pumunta na kayo sa eksena upang makita ito para sa inyong sarili. Ito ay ganap na mab-aliw. Panipi, 666. Hindi ba kayo kumuha ng video? Panipi, hindi kami naglakas loob na kumuha ng isang video dahil maraming mga tao doon sa oras na iyon. Natatakot akong mapansin, kaya umalis na lang ako kaagad pagkatapos kumuha ng ilang litrato. Panipi, naku mahal, nakakahiya. Patuloy na tinatalakay ng lahat ang bagay na ito. Si Cassandra, ang tagapayo, na hindi nagsabi ng anuman, ay hindi mapigil ang ibigkas. Ang mga larawang ito ay totoo. Maraming mga tao ang nakunan ng litrato ang mga helikopter na ito na nagmamadali sa timog ng lungsod kanina ngayon. Ngunit wala pang isang oras, lahat ng litrato na napost sa internet ay nawala na. Panipi, hindi ito mga komersyal na helikopter ngunit tila parang ito ay mga pribadong helikopter. Ang ilan sa aking mga kaibigan sa aking social media ay nagsabi na ang mga helikopter na ito ay pupunta doon upang kunin ang isang mayamang batang Panginoon. Panipi, campaign. Ang grupo ay nagpatuloy ng kanilang mga haka-haka kahit na mas mainit. Sino itong batang master? Siya ay dapat na napaka mayaman at makapangyarihan. Panipi, hindi mapigilan ni Gerald na mapang-isi habang tiningnan niya ang mga larawang ito habang nakaupo siya sa kanyang kotse. Ang mga helikopter na ito ay nandoon lahat upang may save siya. Ngayon, ano ang magiging reaksyon ng pangkat ng mga tao kung ilantad niya ang balitang ito sa kanila? Habang iniisip niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kasayahan. Hahaha, right at that moment, Cassandra, Harry, itigil ang pag-arte tulad ng isang tanga doon. Sa pamamagitan ng paraan, ang live na broadcast ng Felicity para sa tanyag na kompetisyon ng bituin sa parehong lungsod ay magsisimula sa 1 oras. Lahat kayo ay mga kamag-aral, kaya dapat mong subukang suportahan siya sa paglaon. Kahit na hindi mo siya susuportahan ng maraming, dapat mo ring mag-log in upang matingnan ang kanyang live na broadcast. Panipi, tingnan mo lang si Felicity. Kumikita na siya ng higit sa 1,000 at $500 sa isang buwan bago pa man ang kanyang sariling pagtatapos. Dahil magkakaroon ng isang patok na kompetisyon sa bituin sa paglaon, pagkatapos ay pupunta rin ako at manunood ng live na broadcast ng Felicity noon. Panipi, okay, tagapayo, walang problema, siguradong makakarating siya sa tuktok. Panipi, sunod-sunod ang chim ng mga estudyante. Salamat, lahat, mga halik. Kung mapangasiwaan ko ang award sa pagiging popular sa oras na ito, tiyak na tretuhin ko ang lahat sa isang pagkain. Mahal ko kayong lahat, mga bata. Panipi, nagpadala si Felicity ng isang tala ng boses ng direkta sa panggrupong chat. Ang isang pangkat ng mga nakalulungkot na jerks ay pawang umuungol sa buong lugar. Ang kanyang boses ay masyadong malambot at matamis. Lihim ding inilagay ni Gerald ang kanyang cellphone sa tenga upang makinig ng malinaw sa boses ni Felicity. Sa pagkakataong iyon, sumingit sa kanyang isipan ang patas at pinong mukha ni Felicity. Paimpol siyang napakaganda, bagaman si Felicity ay palaging labis na mapanghamak kay Gerald. Kasinungalingan ang masasabi na si Gerald ay walang pakiramdam.
para sa isang magandang dalaga. Dahil ang lahat ay maglalaro, kung gayon ay makakasali rin siya sa kasiyahan noon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang $15,000 sa kanyang live broadcast account at hindi pa rin niya mailalabas ang pera. At Gerald, nandito ka ba? Ang tagapayo, si Cassandra, biglang tinawag si Gerald palabas. Agad na sagot ni Gerald. Kaya, dahil hindi mo magagawang suportahan ang Felicity sa anumang paraan sa kanyang live na broadcast sa paglaon, maaari mo ring hilingin sa pangkat ng kahirapan mula sa aming klase na tulungan akong lumipat ng mga bahay noon. Hihintayin kita sa bandang kanluran na pintuan mamaya. Panipi, damn it. Talagang gusto ni Gerald na pag-alitan ng isang tao matapos mabasa ang mensahe ni Cassandra. Si Cassandra ay halos 25 taong gulang lamang at siya ay katumbas ng uri ng bagong guro na nagtapos lamang sa universidad. Sa ilalim ng anumang normal na pangyayari, talagang nagustuhan niya ang mga mahirap at talagang mahal niya ang mga mayayaman. Palagi siyang nakikipaglaro at nakikisama ng maayos sa mga bata. At mayamang mag-aaral at mas katulad siya ng isang kaibigan sa kanila, kaysa sa isang guro. Gayunpaman, palagi siyang naging mahigpit at seryoso kay Gerald. At sa ibang kawawang mag-aaral. Para siyang totoong guro. Ang pangkat ng kahirapan, tulad ng iminungkahing pangalan ay isang pangkat ng 5 o 6 na mahirap na mag-aaral sa kanilang klase. Lubhang nangangailangan sila at si Gerald ang pinuno ng pangkat ng kahirapan. Ito ay dahil si Gerald ay ang pinakamahirap sa kanilang lahat, ang pinakamatapat at pati na rin ang taong pinakamahirap na nagtatrabaho. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinuno ng grupo ni Cassandra. Kabanata 142. Sa puso ni Cassandra, bagaman nanalo na si Gerald sa loto at binayaran ang lahat ng bayad sa pagtuturo, nasanay na siya ay isang tagapayat. Gaano man siya kayaman, may isip pa rin niya na siya ay isang mahirap na tao tuwing tiningnan niya ito paminsan-minsan. Sa kanya, hindi man lang nagmukhang mayaman si Gerald. Sa kabila ng pakiramdam na talagang galit at inis, sa wakas ay sumang-ayon si Gerald sa kanyang hiling. Kung sa bagay, ano pa ang magagawa niya kung tumanggi siyang pumayag sa kanyang hiling? Sa parehong oras, pagkatapos ay nagpadala si Gerald ng isa pang mensahe sa text sa pangkat ng kahirapan, na sinasabi sa lahat ng mga miyembro na magtipon sa kanlurang gate. Nagmaneho siya ng kanyang sasakyan at ipinaroda ito sa isang nakatagong liblib na lugar. Pagkatapos nito, nagpunta siya sa gate ng kanluran. Gerald, bakit palaging hinihiling sa amin ng tagapayo na tulungan siyang ilipat ang mga bagay? Oo nga pala, Gerald, hindi ka pa ba nagwagi sa loto? Mayroon kang maraming pera ngayon, kaya paano ka pa rin magiging pinuno ng pangkat ng kahirapan? Panipi, ang pangkat ng kahirapan ay binubuo lamang ng 5 tao. Kasama na si Gerald. Mayroong 3 lalaki at 2 batang babae sa pangkat. Ang batang lalaki na nagngangalang Wayne Woods ay napakapayat, mahina at medyo nakatan. Palagi siyang nakatuon sa pag-aaral at hindi niya karaniwang kinakausap ang iba. Mayroon ding batang babae na nagngangalang Lil Hack na nakasuot ng baso. Napakapatas niya at hindi masyadong matangkad. Sinumang maaaring sabihin na siya ay isang napakagiki na tao sa unang tingin. Karamihan ito ay dahil sa pag-aalaga ng kanyang pamilya kung saan madalas siyang magkaroon ng pakiramdam ng pagiging mababa. Hindi niya ginusto na makisama sa kanyang mga kaklase dahil palagi siyang maramdaman na medyo mababa siya kumpara sa kanila. Sa makatuwid, hindi siya madalas magsalita. Ang pangkat ng mga tao ay madalas na makipag-usap lamang kapag kasama nila si Gerald. Hindi ito dahil sa minamaliit nila si Gerald, ngunit dahil lang sa naramdaman nila na si Gerald ay nakaka-relate at kabilang sa iisang mundo na kasama nila. Naramdaman ni Gerald ang kawalang kasiyahan ni Wayne at ang paghimok ni Layla na kapwa sanhi ng katotohanang naghirap sila ng kawalang katarungan at ang kanilang kumpiyansa sa sarili ay seryosong nasaktan sa panggrupong pag-uusap sa klase. Sa kasamaang palad, walang puna si Gerald tungkol dito at kung tutuusin, medyo nagalit din siya tungkol sa bagay na ito. Tila parang siya ay kailangang maghanap ng isang pagkakataon upang turuan ang kanyang tagapayo, si Cassandra ng isang aralin. Noon,
Nandito lahat, di ba? Leila, maaari kang pumunta ni Lore sa bagong bahay ng guro upang linisin ang basahan at hugasan muna ang tela. Gerald, makakasama ka kay Ewain at ang iba pa. 3 kayong makakatulong sa mga manggagawa upang ilipat ang mga kasangkapan sa bahay para sa akin. Makinig sa mga tagubilin ng manggagawa bago ka gumawa ng anumang bagay. Mag-ingat na, huwag masira ang alinman sa aking kasangkapan. Panipi, matapos magsalita ni Cassandra, lumingon siya habang naghahanda na para umalis. Bigla siyang tumanggap ng tawag sa telepono. Mukha talaga siyang inis na sinagot ang tawag. Myra Jensens, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko na sa iyo nang maraming beses na hindi ako ang nag-ulat sa iyo sa pinuno ng kagawaran. Maaari kang maghanap para sa kung sino mang nais mo. Bakit mo kailangang ikaw ang asong babae? Mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig. Ang iyong buong pamilya ay pawang mga shrew. Nakikipagtalik ako sa asawa mo. Panipi. Tuluyan na nawala ang call ni Cassandra pagkatapos ng ilang hindi pagkakasundo sa telepono. Sinimulan niyang pag-alitan ng kabilang partido sa telepono. Hindi mapigilan ni Gerald na makinig sa usapan nila. Ang taong nagngangalang Myra ay sumali sa universidad 1 taon bago si Cassandra. Isa rin siya sa mga tagapayo para sa isa sa mga klase sa kanilang kagawaran. Ang katotohanan ay maaari lamang magkaroon ng isang alpha na gumagawa ng pareho nilang pagtatalo sa bawat isa palagi. Ano pa, si Myra ay nag-asawa kamakailan ng isang mayamang asawa. Sa diwa na iyon, tila pinigilan niya si Cassandra. Sa iba't ibang mga aspeto, nasabi na madalas na silang mag-away tungkol sa halos lahat. Marahil ay naramdaman ni Cassandra na parabang hindi siya sapat. Na nagmura, itinapon niya kay Gerald ang isang malamig na titig na yelo at kumalas. Ano ang tinitingnan mo? Umalis ka sa aking paningin at magtrabaho. Panipi. Pagkabitin ay tumalikod na siya at umalis agad. Galit na galit si Gerald na gusto talaga niyang hilahin ang palda nito. Bago niya ito idikit sa lupa at ****50 beses. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtrabaho. Para sa kasalukuyan, maraming mga bagay at 1 oras na ang lumipas nang matapos nilang ilipat ang mga item. Ang group chat nila sa kabilang banda ay sumasabog din. Hoy mga babe, ang live broadcast ni Felicity ay nagsisimula na. Ngayon, bilasan mo at sumali ngayon hanggang alas 10 ngayong gabi. Kung maaari ba akong maging bagong bituin na angkla sa lungsod na ito o hindi ay nakasalalay sa lahat ng iyong suporta. Panipi, nagpadala ng mensahe si Felicity sa lahat ng nasa panggrupong chat. Ang bawat isa sa group chat at ang live broadcast ni Felicity ay nagsimula ring maging pinakamataas na focus. Halos tapos na si Gerald sa kanyang trabaho dito. Nakita niya si Cassandra na nakaupo sa gilid ng kanyang kama habang nagsisimulang mag-swipe sa kanyang cellphone. Dinapa rin niya ang kanyang sarili sa sofa bago siya pumasok sa broadcast ng buhay ni Felicity. Kabanata 143. Matapos nalubusan ni Felicity ang lahat, bigla, maraming mga kamag-aral ang nagsimulang magtipon sa kanyang live na broadcast room, sinamahan ng kanyang 2 hanggang 3,000 fanbase na naipon niya sa panahong ito. Nagsimula siyang mag-type sa pampublikong screen. Matapos mag-sign sa live na guild ng broadcast sa buong panahong ito, talagang natutunan at nakuha ni Felicity ang maraming mga kasanayan sa live na broadcast. Napakahusay na niya sa pakikipag-chat at pag-iingat ng pag-uusap, at pagpapakita rin ng kanyang mga talento sa kanyang live na broadcast. Babes, maaari mo ba akong padalhan ng isang alon ng mga regalo? Mga halik, panipi, bibigyan ko ang lahat ng aking mga sanggol ng isang malaking halik. Kakantahin ko ang isang kanta na meow, 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 para sa lahat ng aking mga babe ngayon. Panipi. Mga tagahanga, oh. Ang ganda talaga ng Felicity. Gusto kung marinig ang boses ni Felicity. Panipi, ordinaryong lalaki, Jersey. Inaasahan kong ang 2 lokal na mga tukon ay papasok upang suportahan ako sa lalong madaling panahon. Sasali ako sa kompetisyon sa lalong madaling panahon. Kakailanganin ko ang iyong tulong sa lalong madaling panahon. Panipi, bilasan mo kumanta.
Matamis na ngumiti si Felicity bago niya buksan ang mga espesyal na epekto. Agad siyang naging isang maliit na kuting dahil sa mga espesyal na epekto. Alamin nating mag-iinang sama, magkasama ang mag-iing, majayang. Mag-iyang, mag-iha, mag-isa, na maging coquettish sa iyo sa iyong mga bisig, o mag-miyaw, miyaw, 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 miyaw. Nagpadala sa iyo si Jersey ng isang rocket. Nagpadala sa iyo si Jersey ng isang rocket. Nagpadala sa iyo si Jersey ng isang rocket. Habang kumakanta si Felicity, mabilis na nagpadala ng maraming regalo si Jersey sa live na broadcast ni Felicity. Mayroon ding mga tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa live na broadcast room. Napakasigla nito. Nanunood din si Gerald ng live na broadcast sa oras na ito at orihinal. Nabinalak niyang bigyan siya ng ilang mga regalo. Gayunpaman, ang estilo ng pagganap ni Felicity sa oras na ito ay talagang ibang-iba kumpara sa kanyang iba pang mga live na broadcast dati. Sa pangkalahatan, higit siyang naayos sa pagkakaroon ng pera at wala ring layunin sa kanyang live na broadcast. Hindi na ito naramdaman na isang tunay na live na broadcast. Kung bibigyan siya ni Gerald ng regalo ngayon, kung gayon, mararamdaman niya na parang siya ay niloko. Hihihi, kailangan pa niyang maghintay ng kaunti pa. Si Gerald ay tumingin sa paligid ng silid sa oras na ito. Si Cassandra ay nakatingin din sa live na broadcast sa isang seryosong pamamaraan. Si Leila at ang iba pa ay nagtipon-tipon din habang pinapanood ang live na broadcast ng magkasama sa isang inggit na pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, ang walang kabuluhan ay isang tukso na hindi lahat ng mga batang babae ay maaaring labanan at nagpapaliwanag ng kanilang pagseselos. Tungkol kay Gerald, naramdaman niya na ang live broadcast room ni Felicity ay naging sobrang boring. Iniwan niya pagkatapos ang live na broadcast room at nagpas siyang pumunta sa live na broadcast room ng isa pang babaeng anchor. Hindi inaasahan, napunta siya sa isang live na pag-broadcast na pag-aari ng isang taong nagngangalang Queer Zane. Ang babaeng angkla na ito ay nagkaroon ng katanyagan ng halos 10,000 mga tagahanga. Sa katunayan, siya ay talagang medyo maganda. Hindi nakapagtataka kung bakit marami siyang mga tagahanga na sumusuporta sa kanya. Maraming mga puna sa live na broadcast room ni Queer sa oras na ito. Pasimpleng nakaharap niya ang camera habang naglalagay siya ng make-up sa kanyang mukha at hindi masyadong nakikipag-usap o nakikipag-ugnay sa alinman sa kanyang mga tagahanga. Halos 10,000 tao ang simpleng nanunood ng isinuot ni Queer sa kanyang make-up. Kailan mo gaganap at ipinapakita sa amin ang iyong talento? Nag-type sa public screen si Gerald. Nais niyang makita ang kagandahang ito na umaawit at sumasayaw. Dahil si Gerald ay isang na-verify na miyembro, ang pampublikong screen ay magiging kitang-kita kapag may na-type siyang bagay. Bukod dito, ang live na window ng pag-broadcast sa gilid ni Queer ay magtutugtog din ng kaunti. Bulag ka ba? Ang taong tinawag na ordinaryong tao. Panipi, hindi inaasahang nakakunot ang noo ni Queer ng direkta nitong hinagap si Gerald. Ang kanyang pag-uugali ay bilang kaila hilakbot, na maaaring ito ay maaaring. Hindi mo ba nakikita na naglalagay ako ng makeup ngayon? Bakit mo ako minamadali para maaari mong panatilihin ang panunood? Kung nais mo at maaari ka lamang umalis kung ayaw mo. Panipi, malamig na sagot ni Queer. Hahaha, dapat naisip niya na siya ay napakagaling at kahanga-hanga. Dahil lamang sa siya ay isang na-verify na miyembro. Nakita na ni Queer ang lahat ng uri ng mga tao at miyembro sa live broadcast platform. Kinamumuhian niya at nadama na hindi komportable sa mga taong sa tingin nila ay isang tao dahil lamang sa napangasiwaan nila ang kanilang account gamit ang ilang pera. Higit sa lahat, mayroon na siyang suporta ng maraming nakatatandang kapatid. Sinabi na matagal na niyang naalis ang trabaho at hindi pinansin ang lahat ng kanyang mas maliit na mga tagahanga o mas maliit na mga kasapi na hindi kasing yaman. Nagtatanong lang ako sa iyo. Dahil ikaw ay isang live na anchor sa broadcast, hindi ka ba dapat gumanap ng ilang mga talento para sa amin? Panipi, asar talaga si Gerald. Nais niyang mag-online upang magsaya ngunit sa halip ay pinagalitan siya. Sino ang hindi magagalit dito? Sa sandaling natapos ang pagtatype ni Gerald, na-mute siya ng
Kontrol sa bukid. Damn it. Dapat mong seryosong gampanan ang iyong sariling mga talento pagkatapos. Ang taong may pangalang, ordinary man, bakit ka nagpapanggap na napakahusay dahil lamang sa nag-top up ka ng pera sa iyong account? Panipi. Nagsimula ang pag-type ng patlang sa pagta-type at pagmumura kay Gerald. Noon ay tapos na si Quere sa paglalapat ng kanyang makeup at sinabi niya, ngayon, maraming mga nakakaawa na mga jerks na tulad nito sa internet. Nag-top up sila ng pera at nais nilang mag-ikot ito at nagpapanggap na napakahusay nila. Maaari kang manalo ng ilang mga bagoong na anchor sa scam na ito sa iyo, ngunit dapat ka lang mawala at lumayo sa malayo hanggat maaari mula sa akin. Panipi. Hahaha. Galit si Quere. Ang ordinaryong tao na ito ay isang biro. Hindi ba niya alam na si Quere na ang nangungunang broadcast anchor sa lungsod ngayon? Panipi. Kabanata 144. Eksakto. Si Quere ay may higit sa 100 ng mga malalaking kapatid. Balita ko lahat sila ay big boss sa Mayberry City. Kahit na si Brother Yoshi lamang ay kadalasang nagdadala ng Range Rover sa araw-araw. Panipi. Ang isang latian ng mga tagahanga ang nagpatuloy sa pag-type sa ibaba habang nagpatuloy sila sa pagpalakpak para sa taong tinawag na Brother Champion. Champion, ano ang problema, Quere? Kulang ka ba sa mga regalo? Nagdagdag na ako ng isa pang $15,000 sa aking account ngayon, tulad ng para sa ilang mga kalunos-lunos na dick. Maaari mo lamang silang palayasin sa iyong live na broadcast kung nais mo. Narito na si Champion. Panipi. Pagkakita pa lamang ni Quere kay Champion na nagtatype, agad niyang isantabi ang kanyang mga pampaganda. Pagkatapos nito, tumalon siya sa paligid ng nasa sabik, at ang cute niya talaga. Kapatid Champion, naisip ko na wala ka ng pakialam sa akin. Hindi na ako masaya. Panipi. Ani Quere habang kumikilos ng cute. Bakit mangyayari iyon? Bakit hindi ako pumupunta? Panipi. Sige. Habang nagsasalita si Quere, nakangiti siya sa screen habang inililipat niya ang cursor gamit ang mouse sa kanyang kamay. Magsipilyo. Sinipa si Gerald palabas ng live broadcast room. Fuck. Hindi mapigilan ni Gerald na sampe ng malakas. Galit na galit siya. Galit at inis ito. Paimpol niyang nais na manood ng live na broadcast. Bakit? Napakahirap nito. 2 pangungusap lamang ang sinabi niya. Ngunit pinalayas siya sa live broadcast room ng babaeng anchor. Idagdag pa rito, siya ay pinalayas sa live broadcast room matapos na mabastos. Marahil siya ang unang taong nag-top up ng $15,000 sa live na broadcast account. Noong siya si Gerald, dati siya sa ganitong sitwasyon. Ngunit paano? Siya marahil ay nasa parehong sitwasyon ngayon kung gumagamit na siya ng ibang pagkakakilanlan bilang ordinary man. Paano niya maaaring tiisin ito? Dapat bang mag-top up lang siya ng pera at manlaban? Ito ay magiging sobrang simple. Sa totoo lang, mayroon nang naiisip si Gerald sa kanyang isipan. Noong siya ay katulong ni Felicity sa huling pagkakataon, iniisip niya kung paano niya pa maaunlad ang sarili sa hinaharap. Bukod dito, matagal nang sinasabi sa kanya ng kanyang kapatid na gawin ito sa mahabang panahon. Tiyak na kakailanganin niyang magsimula ng isang bagay sa kanyang sarili sa hinaharap. Nagtataka si Gerald kung dapat ba siyang magsimulang manguhunan sa ilang maliliit na assets upang simulang magsanay at makaipon ng mga karanasan muna. Hindi maintindihan ni Gerald ang mga bagay tulad ng real estate o komersyal na mga kalye sa ngayon. Sa kabaligtaran, pamilyar siya sa maraming mga bagay sa internet. Sa split segundo na iyon, talagang nais niyang subukan ang pamumuhunan sa isang live na broadcast platform. Sa una, walang pagkakataon si Gerald na isaalang-alang ito ng malalim dahil sa usapin ni Mila. Ngunit ngayon, para sa kanya, papatayin nito ang 2 ibon na may isang bato. Habang iniisip niya ito, lihim na tumakbo si Gerald sa banyo para tawagan si Zack. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng ilang pondo upang manguhunan sa isang live na pag-broadcast o tulad nito. Upang ibuod, nais niyang gumawa ng isang pamumuhunan. Siyempre, walang issue si Zack doon. Tapos siniguro niya kay Gerald na magagawa ito sa loob ng 1 oras. Pagkalabas ni Gerald sa banyo, nakita niya na si Wayne at ang iba pa
ay pinapanood ng husto ang live na broadcast. Gerald, nagsimula na ang kompetisyon ng kasikatan. Nakakamangha talaga si Felicity. Ang bilang ng mga Reg Along natanggap ay lumampas na sa $3,000 ngayon. Natalo na niya ang dalawa pang mga babaeng angkla. Panipi, excited na sabi ni Wayne. Tumango si Gerald bago siya muling mag-login sa live broadcast room ni Felicity upang tingnan. Ipinagmamalaki ngayon ni Felicity dahil mayroon siyang sunod-sunod na panalo. Bukod dito, siya ay higit sa buwan nang makita niya ang bilang ng mga Reg Along na tatanggap niya sa likuran. Naku, mahal na mahal ko ang lahat ng aking mga babe. Manatili ka sa akin para sa isa pang pag-ikot at makaka-advance ako ng direkta pagkatapos. Panipi, sabi ni Felicity habang tumatawa. Oo naman para manalo, sigaw ng mga tagahanga. Ang tinaguriang kompetisyon sa pagiging popular ay medyo katulad sa paraan ng pagsasagawa ng live na broadcast ng dalawang tao. Ang dalawang magagandang anchor ay lilito sa parehong frame at magkakaroon sila ng isang progress bar sa ibaba ng mga ito na nagtatala ng bilang ng mga Reg Along na tanggap nila. Ang taong nakatanggap ng higit pang mga regalo ay direktang itatak ang kabilang partido. Ito ay isang malaking kaganapan na inayos ng live na broadcast platform upang makakuha ng mas maraming kita. Nagpatuloy ang aktibidad ng koneksyon. Si Felicity ay naghihintay ng walang takot para sa kanyang susunod na kalaban upang lumitaw. Habang nakakonekta ang babaeng angkla, nagbago kaagad ang mukha ni Felicity. Laking gulat din ni Gerald. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.